Mabuhay Pilipinas, ito po ang Play Try TV. At ito ay si Kinito Henson at meron tayong isang matalik na kaibigan na kasama. He's our special guest. Walang iba kundi ang ating Asian Games silver medalist, Olympic Games bronze medalist, undefeated pro, Yumir Marcial. Kumusta na, Yumir? Magandang gabi po, Sir Din, at magandang gabi po sa lahat ng mga viewers sa ating Play It Right. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito, maraming salamat, maayos Yumir. lang naman po, Sir Din. Tuloy-tuloy pa rin po yung training para po ma-maintain yung kondisyon ng katawan. Well, Yumir, alam ko during the Asian Games, pagkatapos ng unang laban mo kontra Mongolia, parang meron yatang injury sa kamay mo, sa right hand mo. Ano ba nangyari? At gusto sabihin, sa buong tournament, all the way to the finals, lumalaban ka na may injury? Yes, thank you sa tanong nyo, Sir Din. Yes, ang nangyari po nung unang laban ko po, di ba galing po ako sa surgery. 4 months po ako na hindi nakapag-training dahil po inopera yung kamay ko. At kakabalik ko yung laban na yun po yung unang laban galing sa surgery. So, medyo hindi maganda yung pagka-tape ko. Kaya nung lumaban po ako, kung makikita nyo po sa laro ko ay panay hook po ako sa kalaban ko. So, first round parang ang daming beses kong tinamaan ng right hook yung kalaban ko. At yun, namaga yung kamay ko. First round parang. Kung siguro, makikita siguro sa video yun, marami mga fans na nagsasabi, uy, yung masakit yung kamay ni Yumir. Yes, totoo po yun. Sumakit yung kamay ko at sobrang laki, sobrang maga after ng laban ko. So pagkatapos ng laban na yun, okay, tinalo mo yung taga-Mongolia. Pagkatapos nun, yung suki mo na taga-Vietnam, ang kalaban mo, 2 beses mo na natalo yung si Nguyen. Pero gusto mo sabihin na Yumir, doon sa pangalawang laban mo, namamaga pa yung kamay mo? Yes po, Sir Din. Totoo po yun. Namamaga yung kamay ko. Kung mapapansin nyo po, yung laban ko, unang laban ko po ay September 24. And then yung next laban ko po ay September 29. So, malaking bagay po yun. Nagkaroon po ako ng 5 days na pahinga. 4 days na pahinga para po makarecover yung kamay ko. Kasi yung 4 days po na yon, Sir Din, ang ginawa po namin, yun, nagpapasalamat din po ako sa aking sa team ng PT, sa ating mga doktor ng POC dahil tinulungan po nila ako na mababa yung pagmamaga ng kamay ko. Binigyan po ako nila ng gamot, treatment. Sa 4 days po, yun po yung ginawa namin para pagdating sa laban doon sa Vietnam. Sa Vietnam ay makondisyon yung maging okay yung kamay ko, Sir Din. Kasi grabe, sobrang maga talaga yun. Hindi ko na lang pinost yung picture na sobrang maga, pero as in, sobrang maga yung kamay ko, pero nagawan po namin ng paraan hanggang makaabot ng finals. Sabi ko po sa mga alam na mga PT yan, kaya ang tawag iba ni PT Bet, ang tawag niya sa akin immortal, ganun. Kasi first fight pa lang, Sir Din, sobrang maga na yung kamay ko. Kahit yung mga coaches, yung mga kasamaan ko doon, worry sila kasi first game pa lang, sobrang maganda yung kamay ko. Pero naitawid ko po hanggang finals, Sir Din. Pero syempre, hindi ko din magagawa yun, hindi dahil sa tulong ng mga PT natin at mga doctors sa Team Philippines. So, kaya naabot natin yung finals. Pero Yumir, yung pagmamaga ng iyong kamay, pagkatapos ka ng 4 na buwan na surgery, gusto sabihin hindi maganda yung surgery? At ano kaya? Hindi na. So yung surgery po sobrang ganda ng pagkagawa sa akin dahil nawala talaga yung pain ng kamay ko. Kaso
alam naman natin sa amateur, bawal masyadong makapal yung tape. And then, mali yung, medyo hindi maganda yung pagka-tape ko sa kamay ko. Kaya, gano'n naging resulta nung laban na sumakit ulit yung kamay ko. Pero, dahil after noon, Sir Din, sa 4 days na yun, di ba, namaga yung kamay ko, nag-treatment ako. Araw-araw po nag-aaral ako kung paano ko i-tape yung kamay ko hanggang pagdating ng quarterfinals, nakuha ko na yung saktong tape kung sano saktong pagka-wrap ng kamay. Ako na po yung nag-wrap ng kamay ko nung mga laban ko doon. Ako na yung nag-tape. So nakuha ko na yung saktong pag-tape ng kamay at yun, kung mapapansin nyo lahat, ito yung injury ko, yung right hand ko. Ito din yung mga suntok na nagpabagsak sa Thailand at sa Syria. Totoo. Yes, So, sa makatuwid, Yumir, nung laban mo kontra Syria at saka Thailand, nung napabagsak mo yung dalawa, hindi na namaga yung kamay mo? Okay na? Maga pa rin yun, sir. Maga pa rin. Opo, pero dahil sa 4 days na pag-aaral ko ng tape, nagawan ko ng paraan kung paano para hindi sumakit yung kamay ko. Well, sobrang proud ang mga Filipino fans sa ginawa mo, Yumir, because injured ka pero nilaban mo maski na papano hanggat umabot ka sa finals. Yes, At pagpasok mo sa finals, qualified ka na sa Paris. Okay? Because yung dalawang finalists qualified sa Paris. So, ano yung motivation mo, no? Marami kasi nagsasabi, qualified na si Yumir sa Paris. Baka hindi na masyadong lumaban. Kasi ang kalaban niya, taga-China. Mahirap na yung China kasi hometown. Yung kalaban mo, China nga, pero galing Kazakhstan. So parang imported pa rin yung kalaban mo. Nabigyan ng standing 8 count yung kalaban mo sa finals, si Tanglahatihan in the first round. Ikaw din, nabigyan ng standing 8 nung second round, pero kausap ko ang chairman ng ABAP, si Mr. Ricky Vargas, at sabi niya, hindi niya maintindihan kung paano nabigyan ka ng standing 8 count nung second round because hindi ka naman nasaktan. Nagkaroon ng barrage, pero hindi ka nasaktan. Ano feeling mo nung nabigyan ka ng standing 8 count nung second round? Malaking yun, distraction, naging ano yun sa akin, Sir Din, dahil alam naman natin home taga China yung kalaban ko, and malaking malaking points yun sa kanya kung mabigyan na po ako ng standing 8 counts dahil nagiging umiba yung tingin ng judges, naging yung tingin ng judges sa kanya na lahat kung mapapansin nyo, Sir Din, kahit nabigyan po ako ng standing 8 counts sa second round, pero kung titingnan nyo yung laban na doon, ako pa rin yung llamado Ako pa rin yung dominado, ako pa rin nag-pressure sa laro, ako pa rin nakatama. Kaso, ang tingin ng judges, wala na. Sa kanya na lang. Kahit anong gawin ko, sa kanya na yung naging decision. Nangyari na po yun sa akin, Sir Din, nung lumaban po ako sa World Championship. Finals din po yun. Yun, tinamaan po talaga ako, na bumagsak ako. So, iba yun, na nawawala po yung focus mo. Dahil taga China yung kalaban ko, and then ang dami, ang ingay ng crowd. Kahit tumama lang sa kamay ko, grabe na yung sigaw ng crowd. Kaya nakaka-distract talaga. Kaya yun, nawala din ako ng focus dahil doon sa standing 8 counts. And then yun, naging sobra na din akong gigil. Nawala na yung dapat yung plan ko. Pero Yumir, marami ding nagsabi, yung mga nakapanood ng laban, dapat ikaw ang nanalo. Pero pagkatapos ng laban, nung nabigyan na ng announcement yung decision, inaccept mo yung decision at sinabi mo
sport lang tayo, kung anong decision ng judges, irerespeto natin. Pero ako sa tingin ko, Yumir, ikaw ang dapat na nanalo doon sa laban. Anong pakiramdam mo? Talaga bang feeling mo na accepted mo at nirespeto mo yung decision at hindi mo masama ang loob, no? Na parang ikaw ang nanalo pero naibigay yung decision doon sa kalaban? Para sa akin po, hindi naman dahil una-una, um, hindi na hindi na po bago. Hindi na po bago 'yan sa boxing. Ang dami na nangyari 'yan sa professional, amateur, at ilang beses na din nangyari sa akin 'yon. Kahit masakit man para sa akin, kailangan ko tanggapin dahil ang lagi kong sinasabi, siguro para sa kanya 'yon. Hindi binigay sa akin dahil yun yung naging decision sa mga judges, pero kailangan natin irespeto dahil yun yung nakita nila eh. Yun yung sila yung nandun sa ring, yun yung decision nila. So, kailangan ko irespeto. At hiling ko lang po, sana po sa Olympics maging fair po yung decision nila dahil maraming mga atleta po yung na hinayang. Kumbaga, kung magpo-focus ka doon, Sir Din, ma-stuck ka na lang doon at yun, hindi ka mag-grow. So, tanggapin ko po yung pagkatalo ko, pagsikapan ko po ulit sa training at sa next na mga laban, wala nang ganon. Wala nang hindi ko na ipaubaya pa sa judges yung mga decision. Kaya lalo na po yung hometown yung kalaban ko. Ang hirap pong kalabanin po yun, Sir Din, dahil ilang beses na po nangyari sa akin yon. Finals, lumaban po ako sa Russia, kalaban ko Russia, ganun din nangyari sa akin. Kaya kailangan ko po tanggapin yon at lalo kong pagsikapan sa Olympics dahil yun po yung goal natin, makuha yung gold sa Olympics. Well, kanya maraming humahanga sa iyo, Yumir, because ang focus mo ay nandiyan dyan. At saka tinatanggap mo yung panalo, yung talo, at yung sinabi mo, meron ko sinabing grow. Yun na talagang isang very critical na salita mo, no? That you are growing. And talking about growth, noong 2018 Asian Games, nakakuha ka ng bronze. Ngayon naman, umangat ka, silver. And sa Olympics ng Tokyo, nakakuha ka ng bronze. Palagay ko, sa darating na Olympics, hihigit sa bronze ang makukuha mo. Silver? Palagay ko hindi. Palagay ko gindo. Yan ang naghihintay sa iyo, Yumir, sa Paris Olympics. God willing po, Sir Din, at ako naman po ay ibibigay ko po yung best ko sa training. Gagawin ko po lahat. Ma-improve pa ako lalo. Madagdagan pa po yung experience ko. Marami po akong time ngayon na para paghandaan po itong Olympics. At nandyan po yung aking asawa, si Princess, yung pamilya ko na sinusuportahan po ako. At ang ating POC President po na si Mayor Bramble na talagang very supportive po sa akin. Actually, hindi po dahil kay Mayor at saka kay Senator Manny, hindi po ako makakalaro dito sa Asian Games. Ginawan po nila ng paraan para po ako makalaro dito. At ito, ngayon, nandito ako, nakuha ko po yung silver at na-qualify po ako sa Olympics. Alam nyo, Sir Din, hindi ko po talaga in-expect ito dahil una-una, yung lucky ko is for middleweight lang. Actually, maliit pa nga ako sa middleweight tapos ngayon, umakyat po ako ng light heavy dahil tinanggal nila yung weight class ko sa Olympics. So, umakyat po ako ng light heavy. Hindi ko po inaasahan na
magka-qualify pa ako sa Olympics sa weight na to, at nakuha ko pa yung silver sa Asian Games, at yun, sobra na po yun. Iningi ko po ito, sabi ko wala pong imposible pag nagsisikap po tayo at humingi po tayo sa ating Panginoon na gabayan po tayo at ibigay yung mga plano natin. So lahat na po to ibinabalik ko po sa pangalan ng ating Panginoon, dahil siya po yung naglagay sa akin dito. Destiny ito, Yumir. Pero nabanggit mo yung pagbago ng mga timbang sa Olympics. Si Carlo Paalam nakakuha ng silver sa Olympics bilang flyweight. Pero ngayon, nag-iba na yung mga timbang sa darating na Olympics. Ang lalabanan niya ngayon ay yung nilaban niya sa Asian Games, featherweight na. Tapos ikaw naman, from 75 kilograms, umakyat ka sa 80 kilograms light heavyweight. Kasi yung 75 kilograms, nawala na sa Olympics. Yes po. Hindi ba parang masyado akong confused na ngayon. Ba't ba ang Olympics, pati yung Southeast Asian Games, pabago-bago yung timbang sa boxing? Sana magkaroon ng isang standard na lang para hindi na masyadong maguluhan yung mga boxer natin. Ano sa tingin mo? Dapat ba maging standard niya lahat itong mga timbang? Yes po. Yun naman po talaga yung standard na timbang simula pa dati, ilang taon na po, yung 75 kilo, yung 51, 90s, ano pa yata, 90s pa yan, ganyan na po. Kaso, nag-iba lang po yung mga weight class ngayon dahil po nagkaroon po ng problema yung AIBA tsaka yung IOC. Kaya, ayun, ang nag-organize ng itong Asian Games ngayon, yung IOC na po. Kaya binago nila yung mga weight class. Sana naman maging standard na to. At alam natin yung World Boxing, yan ang papalit sa AIBA at mabibigyan ng recognition ng IOC. Ang Pilipinas, miyembro na ng World Boxing at ang ating chairman, si Mr. Ricky Vargas, tatakbo bilang member ng Executive Board ng World Boxing. Magkakaroon po ng first inaugural convention sa Frankfurt, Germany sa Nobyembre, kung saan tatakbo si Mr. Vargas. Okay, ngayon naman, Yumir, yung preparasyon para sa Olympics. Buhat ngayon hanggang Olympics sa Paris. Anong gagawin mo? Lalaban ka pa ba bilang isang pro o tuloy-tuloy na yung preparation mo hanggang Olympics? Yes po, lalaban pa po ako sa aking professional fight dahil una na po, may kontrata po ako sa MP Promotion and Showtime Boxing. So kailangan ko po gawin yung may contractual obligation po ako. So kailangan ko po lumaban. So kasama na po 'yon sa preparation ko for Olympics dahil malaking bagay po 'yon para sa akin na magka-gain pa ako ng maraming experience. Lalo na sa pro, lalo ngayon, hinintay ko na lang po yung passport ko na maibalik sa akin at babalik na po ako sa US para mag-start na po yung training preparation ko para sa professional fights at sa Olympics na din. Dahil ilang buwan na lang po, Sir Din, Olympics na, ang bilis ng araw, December na, January, March 2024 na. So ang bilis lang po, kaya kailangan ko ngayon pa lang simulan ko na po yung preparation ko dahil marami pa po ako kailangan matutunan. Nakita ko po yung laban ko dito sa Asian Games na maliit po ako sa weight class ko. So kailangan ko hindi lang Asia yung paghandaan ko dito. Kasama na yung European, yung American and Oceania. So marami na pong iba-ibang style na po. So malaking bagay po para sa akin na bumalik po ako sa US para madagdagan pa po yung experience ko sa professional na magagamit ko po para sa pagkuha ko ng gold sa Olympics. So
sana po, iniling ko po na sa ating mga sports leader na suportahan po ako. At dahil itong ginagawa ko, hindi lang po to para sa akin, kundi para din po sa ating bayan. Sa tingin mo, Yubir, ilang professional fight ang gagawin mo bago magsimula yung darating na Olympics? Para Isa sa akin o po, para sa akin po, sir, sana po at least makadalawang fight po ako. Pero Okay. syempre, nakadepende din po ako sa aking promoter, si Sir Manny, and sa aking MP Promotion President, Mr. Sean Gibbons, dahil sila po ang humahawak sa aking pro career. So, sana po itong pagbalik ko po sa pro, pagbalik ko doon sa training, malaking bagay po na hindi lang yung pro fights yung paganda namin, kundi pati yung Olympics na din. Dahil yung bagong coach ko ngayon, Sir Din, ay dati din po Team USA Olympic trainer, Olympic coach. Siya talaga yung nagte-train sa mga boxer nung mga Team USA na pumunta po sa Rio Olympics. Kasama na po doon si Shakur Stevenson. Siya talaga yung nagturo doon. So yun po yung bagong trainer ko ngayon. Anong pangalan ng bagong trainer mo, Yumir? K Koroma. Okay. So siya nang hahawak sa'yo. At alam ko, Yubir, bago ka lumaban sa Asian Games, may pinaplanong laban si Mr. Sean Gibbons para sa iyo, yung undefeated na Antonio Woods ang pangalan. Hindi Yes lang po. hindi lang natuloy yun. Ano ba nangyari? Yes, yun sana po yung mga kalaban ko. So nung September 30, inaayos na po namin na makasama po ako doon sa Canelo and Charlo fight. Pero bago noon, sinabi ko na kay Mr. Sean Gibbons na pwede ba ako lumaban sa Asian Games. At thankful po ako dahil very supportive din po si Mr. Sean. Dahil sabi niya, sige, basta kung ano yung mga kailangan ko, yun, dapat planchado lahat. So, pinospon niya yung laban ko at pinokus namin itong Asian Games. Okay. Yung preparasyon mo bilang pro, tapos yung preparasyon mo bilang Olympian, magkaiba. Sa Olympics, Yes. ang timbangan araw-araw. Pag meron kang laban sa gabi o hapon, ang timbangan sa umaga. So, kung lalaban ka every other day, titimba ka every other day. Pero sa pro, isang laban lang yon, titimba ka the day before, tapos overnight, pwede kang lumaki at pwede kang lumaban. So, iba yung tema ng timbangan sa pro at saka sa amateur. Malaking adjustment ba yan para sa'yo? Para sa akin, sir, hindi po dahil wala akong problema sa timbang eh. Underweight pa nga ako na underweight pa ako 3 kilo. Kada fight 3 kilo yung underweight ko. So wala akong problema sa weight. Ang ano ko kasi ngayon ay madagdagan po yung boxing skill ko, yung lakas ko, yung experience ko, mas maging matured ako lumaban kahit critical yung fight, medyo talo tayo, nandun pa rin yung focus. So yun po yung kailangan ko ngayon, sir. Kaya ang pagbalik ko sa pro ay malaking bagay po yun dahil iba yung training preparation po sa pro. Talagang focus talaga kami sa skill, sa lakas, yung boxing style namin. So doon talaga kami nagpo-focus, which is yun po yung kulang sa akin. Dahil yun po yung kailangan ko pagdating sa Olympics. Kaya sa ating mga, alam ko, marami sa ating mga kababayan ay nagtatanong, baka iba yung pro, iba yung amateur. Yes, sobrang magkaiba dahil ilang laban yung paghandaan ko sa amateur. Unlike sa pro, isang beses lang. Pero yung goal ko kasi ngayon ay
madagdagan po ang aking experience sa boxing, maging matured po ako kung lumaban, at syempre, madagdagan pa yung lakas ko dahil maliit nga ako sa timbang ko. Well, maraming salamat, Yumir, at pagdadasal namin ang journey mo all the way to the Olympics. Pero bago tayo magtapos, nagkita tayo dun sa Gabi ng Parangal kasama ni Presidente Marcos. Naku, ang saya natin lahat. Yes po. Ang laki naman ng cheque na binigay sa'yo. Yung ba yung nagdedeposito nyo sa bangko? Tinatanggap ba yun? Sobrang laki, parang giant size na cheque na binigay sa'yo. Ano lang yun, yung totoo nasa ano na yun, backstage. Okay. Yung totoo, nandun na kay Mrs. Naka-deposit na kay Mrs. yung totoo. Okay. Magkano ba yung suma total na premyo nakuha mo bilang Asian Games silver medalist? Sa ngayon po, yung binigay ng PSC, binigay ng ating Pangulo, umabot ko ng 2 million yon. At sabi po ay meron din po ibibigay ang POC at yung MVP Sports Foundation. So, ayun, sana malaking bagay po 'yun para sa amin dahil lalo na po sa akin dahil sarili ko po ang gastos sa training ko, lalong itong pagbalik sa US, sariling pera ko po yung ginagamit ko pang gastos ko sa training. So malaking bagay po yun para sa aking campaign sa Olympics. Pero si Senator Manny, tutulong naman sa iyo sa gastos sa training, si Mr. Sean Gibbons, tutulong naman sila siguro, no? Yes po, actually, nung itong preparation ko for Asian Games, tinulungan po nila ako na mabayaran po yung coach ko. Dahil nag-training na po ako ng 3 months doon, yung apartment ko, yung sasakyan ko, yung mga training expenses ko, tinulungan po nila ako na mabayaran yon. Kaya nakalaro po ako ng Asian Games. Kung di po ako natulungan noon, baka wala ako ngayon dito. Hindi ako na-qualify o hindi ako nag-silver sa Asian Games dahil yun lang talaga yung inaalala ko nung bago ako lumaban sa Asian Games na matulungan po makover yung training expenses ko doon, which is natulungan din po ako ni Senator Manny at ni Miss Sean Gibbons at of course dahil po yun sa ating POC President Sir Bambol. Well, Yumir, maraming nagmamahal sa iyo and the entire Filipino nation very proud sa binigyan mong karangalan sa ating bansa. We wish you the best at alam namin maski na anong mangyari sa Olympics, you will continue to fly high yung ating bandera at we wish you the best. God bless you, Yumir, kung saan mang sulok ng mundo ay mapupunta ka, alam mo yung buong bayan nasa likod mo. Maraming salamat, Yumir Marshall. At regards kay Princess. Thank you po. We love you. We love Princess. We love your entire family. And we're hoping yung Olympic gold na pangarap mo, makakuha mo. Thank you. Thank you so much, Sir Dean. Alam ko naman, simula po dati, nandyan po kayo. Nagkaroon man ako ng mga problema, nandyan po kayo. Hindi nyo ko pinabayaan at nagpapasalamat po ko siyempre sa pag-imbita po dito sa inyong programa sa Pray It Right TV at nagpapasalamat din ako sa inyong mga taga-subaybay, sa ating mga Pilipino na sumusuporta sa akin. Lubos ako nagpapasalamat dahil isa din po sila sa mga nagbibigay po sa akin ng lakas. Minsan hindi maiwasan na panghinayangan po na umihina po ang aking loob. Pero nandyan po yung aking mga solid na supporters, parati nagme-message sa aking FB page na naniniwala na kaya ko. Ayan, maraming salamat at sa yung pagmamahal ko sa ating bayan, Sir Dean, kaya ko ibuhos ang aking buhay na
para po magbigay ng karangalan sa ating bayan. Wala pong kabayaran yung pagbigay ng karangalan sa ating bayan. Ang dami pong atleta na gusto mag-participate. Marami pong mga atleta na lumalaban para sa ating bayan. Pero isa po ako doon. Kaya ginagawa ko po yung lahat ng aking makakaya para magbigay ng karangalan. Kaya hiling ko lang po sa ating mga sumusuporta na sana po suportahan nila po ako all the way hanggang Olympics, hanggang makuha ko po yung gold sa Olympics. Well, maaasahan mo yan, Yumir Marshall, yung suporta ng buong taong bayan and yung puso, yung sakripisyo na binibigay mo sa bansa, talagang recognized yan ng lahat ng mga kababayan natin. Maraming salamat, Yumir Marshall. Ito, Sir Din, may isang mensahe po ako. Habang marami po nagsasabi na ang galing mo, Idol, Yumir, ang lakas mo, nakuha mo yung medal sa Asian Games. Yes, nagawa ko po yun dahil habang yung iba ay tulog, ako po ay gising na nag-ensayo, habang yung iba nagpa-party, ako po nagsasakripisyo, tinitiis yung gutom, tinitiis yung sakit sa katawan, habang yung iba magkasama yung pamilya, ako po malayo, hindi ko nakikita ang aking pamilya. So, lahat po yun dahil po sa aking sakripisyo. Kaya, kung kaya ko, alam ko, kaya din ng mga ibang atleta na kailangan lang nila ibigay yung best, kailangan na lang nila sakripisyo para maabot din nila yung kanilang mga pangarap. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Yumir Marshall, and thank you for gracing our show sa Playtry TV. God bless you and more power. Yumir Marshall, ang ating Asian Games and more power silver medalist. Maraming salamat. Thank you. Po. At dyan po nagtatapos ang ating special one-on-one episode. Kasama si Yumir Marshall, ang ating Asian Games silver medalist, Olympic Games bronze medalist, at siyang unang-unang Pilipinong boxer na nag-qualify for the Philippines sa darating na Paris Olympics. And ang hope po ng buong taong bayan is that Yumir Marshall can come home with the Olympic gold. And that is certainly a very doable proposition. Maraming salamat po in behalf of Dejan Castillejo at lahat po na bumubuo ng Playtry TV. Ito po si Kinito Henson reminding you, like, share, subscribe sa Playtry TV, and we're here all the time para sa inyo. Playtry TV. Salamat po.